Nako, heto na, makakalaya na. Nako, confirm release Tatay Digong. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating halamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karibin natin. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin pasadahan yan, ito, unahin po muna natin itong na mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Sabi po kasi dito mga kababayan ni Carpio, Filipinos who justify drug war deaths up to now need self-examination. Ayan. Kailangan nyo daw suriin ang inyong mga sarili. Kung kayo ba ay nasa tama o kayo ay nasa mali. O ito, basahin po natin ang kabuuan ng balitang ito mga kababayan. Sabi po dito, AJK is being named after by former President or PRRD's political opponents, especially Laila D. Puta. Ayan AJK is not normal as it implied by its meaning, but killing illegal substance users and addicts, killing pushers and criminal is not AJK. Correct. It is normal that they have to face their consequences, no? If they do not want to die after several warnings, they must stop. Meaning, if they do not stop doing it, they are ready to die. Ayan. No? Sabagay, di ba? Kaya nga may tukhang, no? Kaya nga may tukhang kasi tuk-tuk muna tapos pakiusapan, pag hindi pa rin, ibig sabihin, alam na po nila kung anong pwedeng mangyari sa kanila. At pinili po nila ang ganong pangyayari. No? Sabi pa po dito, remember, abuse of those illegal substance and selling it have been tackled in the school from elementary to college and even in churches and communities. No? Warning left and right, seminars are everywhere. Can you still blame the government for it? No? O yan itinuturo sa elementarya hanggang kolehiyo, maging sa mga simbahan, mga kaubayan, no? Ay sinasabi na bawal yan and it is not good, no? May mangyayari sa iyo kapag ginawa mo yan, okay? Kahit daw kabilaan na ang mga pagwa-warning sa kanila, okay? May mga seminar pa. Masisisi mo ba ang gobyerno kung gumawa ng isang hakbang na tulad ng ginawa ni former President Duterte? Diba? Sabi pa po dito, those killings were just sensationalized, weaponized and politicized. Why can't you bring up the killings of innocent perpetrated by those AJK is being named after by PRRD's political opponents, especially itong si Laila de Lima, no? AJK is normal. Okay? AJK is not normal as it implied by its meaning. But killing several, yun nga, sabi kanina, no? Yung paggurgur sa mga addicts, no? Ay, tama rin naman, di ba? And they are willing to die because pinagsabihan na sila, ayaw pa rin po nilang makinig. No? O kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito? Dito po sa sinasabing ito, Filipinos who justify drug war deaths up to now need self-examination. AJK po ba mga kababayan ang ipagtanggol, no? Ang next generation from those bad elements of the society? No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below kasi eto, si Ombudsman Boying Remulla mga kaubayan, ibinasura na, no, ang affidavit na inihain ng grupo ng mga dating Marines. Ganun lang, no? Ganun lang kung ibasura ni Remulla. Diba? Yung affidavit ng mga Marines, no? Bakit kaya ang tanong? Syempre, inilagay po si Remulla dyan para sa mga pagkakataong ito. Diba? To protect and serve, no? Not the Filipino people, to protect and serve
President Bongbong Marcos Jr. Diba? Klarong-klaro eh. Talagang very, very effective yung kanilang ginawa or yung kanilang plano pagdating po dito sa ombudsman. No? Ngayon, ang tanong po dito mga kababayan, kasi wala naman tayong gaanong alam dito sa batas na to, ang tanong po dito, kung hindi po papansinin ng ombudsman itong 18 dating Marines, no? Itong affidavit nila, kanino po dapat, no, lumapit itong mga dating Marines just to investigate, no, itong kanilang mga revelasyon, di ba? Sa Senado po ba? Sa Kongreso? No? As long as maimbestigahan lang ito mga kababayan, magiging masaya po ang lahat ng Pilipino. Whether or not, no, totoo yung sinasabi nila, basta maimbestigahan lang ito. At lumabas ang katotohanan. Kapag lumabas ang katotohanan, magiging masaya po ang bawat isang Pilipino. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Glomara, basta kasabwat gagawa ng paraan, makalusot, ha. Wala tayong mapapala kapag namuno kakampi. Hindi natin alam kung saan lalapit na patas. Oo. Natural, lahat ng mga ebidensya, ahensya ng gobyerno, natin nakatanggap ng maleta, kaya ang solusyon dyan, people power. Ayan. Sabi po ni John Louis, 2028 is coming. Pulong to for sure. Kasama ang group effort team. Oo nga. Sa Supreme Court na, ayun. Sa Supreme Court na daw dapat dumulog itong mga dating sundalo, mga kababayan, kung ayaw talaga ni Rimulya, sa Supreme Court na daw tatakbo. One of BBM greatest legacy, appointing an ombudsman who doesn't want to prosecute corrupt officials and ready to provide cover-ups for him. Kudos to BBM, the crooks are proud of you. Proud na proud yung mga crooks, no? Dapat kasi sa Supreme Court na agad ang diretso. Kasi nga nire-respeto din ni Attorney Baligod, no? Itong ombudsman. Kaso nga lang itong ombudsman, walang respeto. Oo, basura agad. Sabi na, kanya-kanya silang protektahan. Kanya-kanya nga sila ng protektahan eh. Impeachment na dapat yan. Napakabayas ng nabangkay. Ito, aba? Dapat dito people power, wala tayong mahihita sa mga taong ito. Karma is real. Hindi maisalba ng pera yan, no? Darating talaga ang panahon ng pagtutuos. The time of reckoning, ay dadating din sa mga hinayupak na ito. Alright. Eto mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Eto po, pasok. Punta tayo ng bahagya dito sa ICC. Ang ganda ho kasi nitong nangyari sa ICC kanina eh. Okay, panoorin natin. Muli tayong kumuha ng update sa day 3 ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Nasa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, alam mo mayroong 4 na argumento na ginamit ang depensa para buweltahan ang mga argumentong inilatag ng prosekusyon. Isa-isahin natin at ibangga punto por punto. Una, noong February 24, sabi ng prosekusyon, consistent, coherent at malinaw ang intensyon ni Duterte base sa kanyang public speeches na supilin ang mga hinihinalang drug users sa bansa. If there is a gun, shoot him in the head, kill him. Ang sagot naman ngayon ng depensa, dapat basahin ang mga speech na ito ng buo at hindi cherry-picked o piling-pili lamang dahil sa mga speech na ito ni Duterte ay meron siyang babala sa mga pulis na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Do not kill if you are not in danger of losing your life. Pangalawa, sabi ng prosekusyon, pasok sa crimes against humanity ang kaso. May killings ng mga sibilyan, ito ay widespread at sistematiko at bahagi ng isang... Grabe, tablado sa lahat sila doon sa sinabi ni
ni Kaufman, ano? State policy. Ito yung Command Memorandum Circular number 16, 2016 o mas kilala natin bilang Project Double Barrel, yung may Oplan High Value Target at Oplan Tokhang. Ang buwelta naman ng depensa, hindi umano widespread kung sa Davao lang nangyari. Wala umanong koneksyon ang 49 incidents na pinakita ng prosekusyon kung saan masasabing malawakan at sistematiko ang mga insidente ng pagpatay. Hindi rin daw mga sibilyan ang targeted population, kundi mga suspected drug users. Ito daw ay Remember, sinasagot lang niya dito punto by punto yung sinasabi nung nagpo-prosecute. Okay? Sinasagot niya punto by punto eh. random o kaya yung mga nanlaban. Sabi pa ni Kaufman, hindi binanggit ng Office of the Prosecutor na sa Project Double Barrel, ito ay alinsunod sa batas at may polisiya at guidelines sa proper conduct. Ang tindi nun, ano? Ginagamit pa yung salitang yung double barrel na yun. Hindi nila alam. Eh, nasa batas yun ng Pilipinas. So the president is just following the law. Di ba? Sabi ng prosekusyon, ang hawak nilang ebidensya ay sapat, may mga testimonya, dokumento at iba pa na nagpapakita na may pattern ng pagpatay at karahasan. May diagram din kung saan makikita ang ugnayan ni Duterte sa mga co-perpetrators at kung paano ibinababa ang utos ng pagpatay. Paliwanag ng depensa, gumagamit lamang daw talaga si Duterte ng hyperbole o rhetoric sa kanyang speeches at hindi raw dapat ituring na state policy. Wala rin daw direct order na nagsasabing barilin ang mga suspect. At pang-apat, sabi ng prosekusyon, may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator. May common plan para patayin ang mga suspected drug users at may control si Duterte sa isang organized structure, yung tinatawag na Davao Death Squad. Sagot ng depensa dyan, walang plano para patayin ang mga suspected drug users dahil lehitimo umano ang mga operasyon. Ang salitang neutralize ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay. Pinabulaanan din ang Davao Death Squad. Ito umano ay imahinasyon lamang. At pinaliwanag din nila na ang tukhang nangangahulugan nito na pagsuko at hindi pagpatay. In summary, para sa prosekusyon, malinaw ang intensyon na pumatay, may ebidensya ang state policy na pumatay at hindi one-sided ang investigasyon na suportado ng credible na evidence. Ang resback ng depensa, ang investigasyon ay biased, hindi kumpleto at naimpluwensyahan lamang ng pamumulitika na pinalawig ng sensational na pagbabalita ng media. Willard. Kevin, may nabanggit ba ang depensa doon sa mga namatay na mga minor de edad o mga bata? At least doon sa first session ng submission on the merits. Meron ba silang sagot doon? Willard, wala silang sagot doon. At yan ang abangan natin sa second session kung mabubuksan itong issue tungkol doon sa sinabi ng prosekusyon na 3 sa mga bata at 3 sa mga biktima ay mga bata. Doon yan sa count 1. Doon din sa count 3, meron ding mga bata na isama dyan sa listahan ng mga ebidensya na napatay. Pero let's see sa second session kung mababanggit itong mga kasong ito, Willard. Maraming salamat sa update, Kevin Manalo. Nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Grabe. billion Di ba? Kita ninyo kung gaano yung nangyaring magandang pagsagot ni Kaufman doon sa bawat details na pinupukol ng prosecutor, di ba? Especially yung mga policy. Kasi dito magtataka ka eh. Hindi ba sila nag-research yung prosecutor? Ginagamit nilang pangtabla kay Pangulong Duterte o pang-akusa kay Pangulong Duterte yung batas na pinatutupad ni Pangulong Duterte. At yung cherry pick, yung cherry pick na yan. Di ba? Yung pinipili lang yung gusto nila na salita. Hindi ba nila pinanood yung buong speech? Alam mo, duda ko dito sa mga prosecutor na ito. Finifeed lang sila ng mga makakaliwang mga komunista dito. Tanga yung mga yun eh. Hindi na nga nag-aral yung mga animal na yun eh. Lalong-lalo na yung sibunganga. Yung mukhang tilapia. Walang alam yun eh. I mean, di ba, again, a text without a context is a pretext. Sabi nga eh. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nag-quote ng something, siguraduhin mo yung buong context. How would you know the whole context? Kailangan mong basahin yung entire speech. Kasi paulit-ulit niya sinasabi doon na pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kayo ay mananagot sa akin. Pero nakalagay din doon. Pero pag kayo sumunod, akin yan, sagot ko kayo. Inisa-isa ni Kaufman yung mga sinabi ng prosecutor na
pang-akusa kay Pangulong Duterte. Sinagot niya isa-isa. O ito pa yung kasama yung speech na yan. Patay, sabi kong galing itong maman to. Hindi nakakatuwa kasi 'di ba alam naman natin nagkaroon ng sorry to say, wag ko kayo magagalit. Wala po ako sinisiraan dito ha. Wala akong pakialam doon sa mga vlogger, pero tandaan niyo siniraan ito ng mga vlogger noon eh. Itong si Kaufman. Ang dami pang ginawa. Ewan ko, sabi ko siguro to si Kaufman. Sasabihin talaga nito sa utang. Ang mga Pilipino, chismosa, no? Nagtatrabaho ko dito na maayos. Inilagay ako ng pamilya. Tapos gagawan ako ng chismis. Kung ano-ano pang eksenang sasabihin sa akin. Okay, tingnan niyo ngayon. Pahiya silang lahat. Kasi ultimong si Panelo, sinabi niya alam mo, kung kilala ninyo si Panelo, pasensya na, huwag kayo magagalit. Pero kung kilala ninyo si Panelo, isa ito sa pinakamataray na abogado. No, hindi ako nagbibiro. Kaya nga sila nag-aaway hindi naman nag-aaway. Ganun na nga. Huwag na nating pagandahin. Kaya nga sila nag-aaway ni Roque. Kasi prangka itong tao na ito eh. Pag hindi niya kursunada ang galawan, hindi niya kursunada. Yari ka. Totoo. Yan si ano eh. Yan si Roque. Ay si Panelo. Pero kanina nung tinanong, sabi ba sa kanya, what can you say about Kaufman defense? Alam mo, sabi niya talaga, he did not disappoint me. Wow. Gago! Hindi totoo. Yun ang sinabi niya. He did not disappoint me. Ibig sabihin talagang kasi daw, inisa-isa niya at talagang alam mong nag-aral. Nasagot niya isa-isa. Di ba? At saka sinabi niya, malamang nakikinig siya sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo, Atty. Panelo. May magagalit na naman dyan. Patay kang bata ka. Ito, pakinggan natin ha. Itong part. Wait lang. Ito. Ayusin lang natin. Hindi ko kasi na-prepare. Ito. Tingnan ninyo ha. Ayan, sabi ko sa inyo, napakagaling nito ni Kaufman. Ako, hopeful ako makakauwi ito si Pangulong Duterte. Sana talaga ay pag-alagaan ng ating Panginoon ng kanyang kalusugan. Kasi yan lang ang magiging magiging problema dyan yung kalusugan eh. Pero sa tingin ko kung hindi magiging bias ang ICC, makakalaya ho ito si Pangulong Duterte. Ivan, okay, kasama natin nga dito si Atty. Panelo. Sir, alam namin nagmamadali ka pero you came here as an observer but being kaalyado at abogado ni President. Ano ho ang masasabi ho ninyo sa unang pagsabak po nitong defense team ni Atty. Kaufman ngayon? Well, Attorney Kaufman did not disappoint me. Yun. Obviously, he has prepared himself for the case for today's submission. He has thoroughly studied this case. He read all the speeches of the president, and he pointed out the obvious fact that the prosecution has been lifting portions of the speech of the president, when in fact, the very speeches would show exonerating statements contrary to what the prosecution is saying. He also read all the pertinent documents cited by the prosecution and pointed to the fact that the very documents presented by the prosecutions are the very documents that will exonerate the president. So anong pinaka-striking doon, if there's any po, sa mga, anong striking doon sa mga, if there's any po sa presentation kanina ni Atty. Kaufman? Yun nga, yung unang-una, yung mga speeches na sinasama lang nila yung mga kill. Yung pala doon sa at the end of the speeches of the president, palagi sinasabi niya, if your lives are in danger, then you can kill under the principle of self-defense. You have to follow the rules, the law. Lahat ng mga speeches niya ganun eh. Matagal ko na nga sinasabi yun, doon pa. Pangalawa, importante yung mga dokumentong pinipresent ng prosecution na nakalagay doon to neutralize. Sabi nila, neutralize yun, ibig sabihin, kill. So parang lumalabas na yun ang dokumento that will show the murderous intent of the president at pinapakita yung commonality of design ng mga di umanong accused and the co-perpetrators. Pero lumalabas, yung mismong dokumentong yun, habang nakalagay yung neutralize na mali nga ang basa nila, nakalagay mismo doon na umaresto kayo nang naaayon sa batas. Yun. Kaya nabuking sila. Attorney, pero sabi ni Atty. Nery Colmenares, mahina ang depensa. Ang depensa, hindi pa pwedeng maging mahina. Ang prosecution, ang burden of proof to show na may ebidensya sila. Dito mo makikita na ang bobo nung kaliwa, no? Si Atty. Colmenares. Paano masasabing mahina ang defense? In the first place, ang dapat sinasabihan ng mahina o malakas ay yung nag-aakusa. Malakas ba yung akusasyon? Malakas ba yung ebidensya mo na para mag-accuse ng tao? Hindi yung dumidepensa. Dahil yung depensa, nagre-rely lang siya doon sa akusasyon. Ano ibig So yun mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karabin natin at syempre,
Huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Maraming salamat po.